Wedding day. 12 PM yung call time, 11:33 na. So, punta ako para picturean yung groom. Para daw hindi naman parang yung bride lang yung bida, diba? Kasi araw din naman ng groom. It's their day as a couple. Let's go. Pangit ng hugis ng ulo ko. Hindi ako natutuwa sa buhok ko. Sige, kita-kits mamaya. Meron na bang ninong-ninang na dumating? Sinong kulang? Ba, Team Payaman? May Team Payaman. Anong tawag sa team? Team Pahirap. Timba. Sir, bakit na sila? Okay. Ay, Bakit mo tinatawagan? pre, bulsa pala to. Tinatawagan. Ano? Bakit mo tinatawagan? Hindi, ganito. Meron bang kwan? Hindi na, kumusta? Firstly and last, who conducts their tapos na mag-edit ng pictures para sa wedding ni Vic and Jero. So, thank you very much sa suporta and sa tiwala. Kasi karamihan sa atin once lang ikakasal. And syempre, para sa mga ganitong pagkakataon, gusto natin makuha yung pictures and videos na magpapaalala sa atin ng mga pangyayari sa araw na yon. So, thank you napagbigyan ako sa opportunity na to. Kasi alam ko marami silang option. And kahit pa paano na nakuha naman ako. And yung main photographer pala, si Sir Klong. So, saya makita kung paano siya magtrabaho. After ng ceremony, pagdating dun sa group photos, I'm basically just trying to learn as much as I can. Ina-obserbahan ko siya kung paano magtrabaho. And then, kahit pala before pa yung wedding day, yun sa rehearsal day, yun, nag-usap kami, pinagplanuhan namin. It's first time kong maging second shooter. Most of the time, kapag meron akong gig, it's either mag-isa akong photographer or nakahawak na rin ako once ng team ng photographer. Pero as a second shooter, ibang-iba. Kasi habang nag-shoot kami ng ceremony, lagi kong iniisip, kailangan ang focus ko ay yung mga bagay na hindi basta-basta makukuha or hindi makukuha ni main photographer. Kasi, kumbaga, kapag tinignan ni client yung gallery niya, kailangan diverse and mas kompleto yung pictures. It's like
galing kay main photographer, makukuha yung parang main subject, which is couple. And then, aside from dun naman sa couple, di ba marami pang tao dun sa wedding ceremony. So, dun ako pumapasok. Like, habang kinukunan ni Sir Klong yung nangyayari sa altar, I'll try to look for moments na magandang kunan dun sa crowd, sa entourage, sa guests. So, for example, sa entrance ng entourage, tapos papasok na yung bride. Alam naman natin, it's one of the biggest moments sa isang wedding ceremony, yung pagpasok ng bride. So, si Sir Klong, nandun siya sa gitna, and then ako nasa gilid. So, I need to make sure na hindi ako nakakaharang sa mga shots na kailangan niyang kunin. And aside from Sir Klong and myself, meron din mga kinuha mga videographers, si Nestor ng Lad Films and si VJ ng Takama Productions. So si VJ, he is my friend. I worked with him for a few occasions, simula sa concerts and then a few birthdays we've had. Yun, so familiar na ako sa kanya. Nakuha siya as second videographer para sa wedding day. And then si Nestor ng Lad Films, nakikita ko na yung mga gawa niya sa social media, ibang level. Tapos, yun, doon ko siya nakilala, nakakatawa. Kasi, from that small project, kumbaga, nakakita ko ng possibility for bigger projects, for a small community to start with. Tapos, yun, parang exciting lang maisip na, since marami na akong kakilala, pwede nang kumuha ng mga mas malaking project or pwede na ako sumama sa mga mas malalaking project nila para mag-gain din ako ng experience and learn more. And I just enjoy the process. Kaya masaya. Kaya yun, kahit aware ako na second photographer ako and kung ano yung dapat kong kunin, from time to time, bumabalik pa rin yung utak ko dun sa default ko na kailangan kong kunan yung best moment ng event. Pero as a second photographer kasi, for me, kailangan ko mag-give way para dun sa main photographer namin. So siya yung nasa sa best spots, sa best angles, and then ako sa mga secondary. So, from time to time, pinapaalala ko na, hindi ako yung main photographer. And, kinukunan na ng main photographer yung nangyayari sa altar or sa couple. So, kailangan mag-focus ako to take pictures of other moments na baka gustuhin makita ni bride and groom kapag binabalikan na nila yung gallery. So, ayun. Nakakapanibago. And masaya din maging second photographer. Iba yung feeling ng ikaw yung main. Kasi parang sa akin lang, ilan pa lang naman yung mga nakakuha kong project as photographer. May times na hindi ko maiwasan na parang mag-tunnel vision dun sa main subject, na nakakalimutan ko na, kailangan ko palang kunin itong mga pictures na ganito, ganyan. So, yun, masaya din mag second photographer. And I guess one of the conveniences lang din na lang, hindi siya na mag-Tagalog. One of the conveniences ng pagiging second photographer is there's not much pressure to you. Like the main photographer has. Kasi, kumbaga, kapag main photographer ka, you're expected to have the most important shots. Ganon. Pag second photographer, parang complementary na lang dun sa main. Kumbaga, pag kinukuha ni Sir Klong yung couple, kailangan kunan ko yung reactions ng crowd para pag tinignan nila,
oh, ito yung nangyari, naalala ko to, ganyan-ganyan. And syempre, si bride and groom naman is nakafocus sa isa't isa. Hindi na nila mapapansin lahat yung mga maliliit na details na posibleng makapagpasaya sa kanila or makapagdagdag value and meaning doon sa event. Kasi, di ba, lagi naman sinasabi ng bride and groom na thank you sa lahat ng pumupunta sa or nakikicelebrate sa isa sa pinakamahalagang event sa buhay nila. So, yun din. Kaya maganda rin makunan ng pictures yung reactions ng crowd. Pero, yun nga, since nagde-default, bumabalik pa sa default yung utak ko na kailangan yung main event makunan ko, I probably missed a lot of shots doon sa crowd. Pero, yun, that's one thing to note, room for improvement. And sana makawork ako ulit si Sir Klong and si Nestor, si VJ, and syempre ang nag-coordinate or andun at Inch Events sila Kuya Indy para mag-arrange ng mga bagay-bagay. So yun, so exciting, sana more to come para mas mapera. And aside from doon, syempre yung experience and as a photographer, as a creative, yung satisfaction na nakakuha kapag alam mo na yung mga gawa mo is something that can bring happiness to other people in the future. Yan. Get Quicks. Kita-kits ulit sa susunod na video or sana sa susunod na project. Thank you.